Minsan na itanong mo na ba sa iyong sarili, kung bakit kahit anong gawin mo, ay tila parang hindi umuusad ang iyong buhay, at kung minsan nagtataka ka, na parang may mali sa iyong sarili, yung pakiramdam na parang wala kang direksyon, at walang improvement na nangyayari sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ganyan ang iyong pakiramdam, ay hindi ka nag-iisa, dahil ganyan din ang mismong karanasan ko, hanggang sa unti-unti kong napagtanto, na hindi lahat ng masakit at mahirap na pangyayaring dumarating, ay dapat mong katakutan or iwasan. Dahil minsan, ang pagharap at pagtanggap dito, ay ang tanging paraan upang ikaw ay mas maging malakas, matatag, at mas maging matalino, sa bawat hamon na darating sa iyong buhay. Kaya sa video natin ngayon, ay ating tatalakayin ang 5 sa masakit na katotohanan, na kapag iyong lubusang tinanggap, ay siyang babago hindi lang ng iyong buhay, kundi magiging gabay mo rin ito, sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Number 1. Pagkabigo. Maaaring awkward pakinggan, dahil tagumpay ang gusto mong makamit, pero bakit kailangan tanggapin ang pagkabigo? Ito ay dahil, sa tuwing mayroon tayong gustong abutin sa buhay, kagaya ng kagustuhan mong magtagumpay sa larangan na iyong napili, ay dadaan ka muna sa tinatawag na trial and error. Na kung saan ay nagsisimula ka pa lang na sumubok ng mga bagong oportunidad, na magbibigay sa iyo ng bagong karanasan. At dahil nga dito, ay malaki ang chance na ikaw ay mabigo, dahil sa kulang pa ang iyong kaalaman, or karanasan, dito sa larangan na iyong napili. At dito talaga nabibigo ang marami, dahil sa kakulangan ng pagtanggap sa kabiguan. Kabiguan, na sana ay magiging daan, para ikaw ay lumago, at maging matatag pagdating ng araw. Kagaya nga ng sinabi ni Robert Kiyosaki, na failure is part of the process of success, people who avoid failure, also avoid success. Dahil hindi ka magtatagumpay, sa iisang pagsubok pa lang. Marami ka pa talagang pagdadaanan mo na, bago mo makamit ito. Kagaya nga ni Manny Pacquiao, na ilang beses mo na nakaranas ng pagkatalo, sa kanyang boxing career, bago tinanghal na legend, at 8 Division World Champion sa larangan ng boxing. At kagaya rin ni Elon Musk, na ilang beses nakaranas ng pagkalugi, sa kanyang mga ginawang investment, at ilang beses din siyang nasabugan ng rocket, sa kanyang unang venture sa SpaceX. At kahit ilang ulit mang nabigo, ay sumugal pa rin siya sa kanyang mga pangarap, kahit ang kapalit ay ang posibilidad ng kanyang pagka-bankrupt. At dahil sa kanyang pagtanggap sa mga maaaring mangyaring kabiguan, si Elon Musk ay naging matagumpay sa kanyang career, at tinitingala ngayon sa Forbes, bilang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kaya hindi ka dapat na matakot sa pagkabigo, dahil ito ay isang susi, na tutulong sa iyo para maging matatag, mahusay, at magaling, dahil tiyak na hindi ka magsusumikap na gumaling, kung hindi ka makakaranas, ng anumang kabiguan. Number 2. Ang pagiging mag-isa. At ito ang isa pa sa masakit na katotohanan, na kinakailangan mong tanggapin. Dahil minsan sa buhay, ay darating ka sa point na kinakailangan mong mag-isa, o kapag ikaw ay sagana, siguradong marami ang lalapit sa iyo, marami kang kaibigan, at marami ang nagmamahal sa iyo. Pero, ang masakit, kapag dumating na ang oras na ikaw ay walang-wala, ay dito mo palang malalaman kung sino-sino ang totoong nandyan para damayan ka, minsan dalawa, or minsan ay isa, ngunit ang masakit kung minsan, ay wala. Tama, wala. Minsan ay wala talagang sasama sa iyo kapag alam nilang wala ka na, ito ay dahil wala na silang mapapala sa iyo. At ito ang masakit na katotohanan, na kailangan mong tanggapin kung nais mong maging matagumpay. Dahil sa buhay, ay darating talaga ang oras na kakailanganin mo ang mag-isa. Mag-isa kang magdedesisyon, mag-isa kang lalakad, at mag-isa kang babangon. At dito ka palang totoong magiging matagumpay, sa oras na nakaya mong lumakad, at bumangon mag-isa. Pero hindi ko sinasabi na dapat kang mag-isa habang buhay, dahil ang point ko lang ay, dapat ay kaya mong mag-isa, dahil sa iyong paglalakbay, ay mararanasan mo talaga ang mag-isa, hanggang sa dumating ka na sa punto na na-outwork mo na sila, kahit mag-isa ka. At dito mo na mas makikilala ang mga totoong tao, na kapareho mo ang kaisipan, iyong mga tao na dadamayan ka hanggang sa huli, na imbes na iwanan ka, ay hahatakin ka papataas, upang magtagumpay. Number 3. Walang tutulong sa iyo, sa oras ng kagipitan. Maaaring marami ang magsabi sa inyo na hindi totoo ito, lalo na ang mga taong maraming kaibigan, kamag-anak,
at may mga magulang na palaging tumutulong sa kanila. At ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo sa iyong buhay, ang umasa na lang palagi sa tulong ng iba, sa oras ng iyong kagipitan. Dahil bukod sa hindi ka na marunong umako ng sarili mong responsibilidad, ay hindi ka rin natututong gumawa ng solusyon sa mga problema na iyong kinakaharap. Ang umasa palagi sa tulong ng iba, ay parang paglalagay mo ng iyong sarili sa comfort zone, kung saan ay nakastuck ka na lang sa kasalukuyan, at walang improvement or paglago, na nangyayari sa iyong buhay. Dahil ang self-improvement, ay nakasalalay sa iyong pagkilos, at tamang pag-aksyon, na mangangailangan ng consistency, para makarating sa tagumpay, at hindi mo magagawa ito, kung kulang ang iyong tiwala sa iyong sarili, bagay na magagawa mo lang, sa oras na harapin mo lahat ng iyong problema ng ikaw lang, at hindi umaasa, sa tulong ng iba. Number 4. Mamuhay ng simple. Sa panahon natin ngayon, na puro ang post sa social media, nandyan ang pataasan ng level ng buhay, pagandahan ng sasakyan, damit, alahas, gadget, at marami pang iba. At tila nakakalimutan na natin ang mamuhay ng simple. Iyong buhay na hindi mo kailangan ikumpara ang iyong sarili sa iba, iyong kontento ka sa iyong simpleng pananamit, at masaya ka kahit hindi magarbo ang iyong birthday party, at hindi mamahalin ang iyong cellphone. Pero paalala lang, ang pagiging simple na sinasabi ko, ay hindi tungkol sa pag-iwas mo na mag-take ng risk, para sa iyong hinaharap, at makontento na lang sa buhay na mayroon ka. Dahil, ang tinutukoy kong simple, ay ang pamumuhay mo ng mababa kaysa sa iyong kinikita. Nang sa ganon, ay may tabi kang pera, pagdating ng araw, na maaari mong gamitin para sa isang negosyo, or mga oportunidad na maaaring magpaunlad sa iyo. Dahil sa pagiging simple, ay mas makakatipid ka ng maraming pera, dahil hindi mo kailangan gumastos ng malaki para i-place lang ang iba, at makatanggap ng validation mula sa kanila. Kaya naman ang kahulugan ko ng pamumuhay ng simple, ay ang pamumuhay mo ng matipid. At ito ang isa sa masakit na katotohanan, na ayaw tanggapin ng marami. Dahil para sa kanila, ang pagiging simple ay parang pagkakait mo sa iyong sarili, ng mga bagay na dapat ay mayroon ka. At ito ang hindi naiintindihan ng marami, dahil ang pagiging simple ng pamumuhay, ay hindi ibig sabihin na pinagkakaitan mo ang iyong sarili na maging masaya, kundi, ang tinutukoy ko lang dito, ay para maiwasan mo na ubusin ang lahat ng iyong pera, sa mga bagay na panandalian lang, at hindi naman makakatulong sa iyo sa hinaharap. Ang pamumuhay ng simple, ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, dahil tungkol din ito sa disiplina na dapat mong taglayin, para makarating sa buhay na gusto mong makamit. Number 5. Ang pagtanda. At ito pa ang isa sa mga katotohanan, na hindi natin matatakasan, at ito nga ay ang pagtanda. Dahil kahit gaano ka pa kalakas, katalino, at kayaman, ay asahan mong tatanda at tatanda ka rin, at ito ang pilit na tinatakasan ng marami, kaya handa silang umubos ng milyong-milyong pera, para lang maibalik ang kanilang dating hitsura, at dahil ito sa kanilang takot na tumanda. Ngunit, alam mo bang ito ay isa rin sa mga way para ikaw ay maging matagumpay? Dahil kung matututunan mo lang tanggapin ng mas maaga, na ikaw ay tatanda, ay siguradong ngayon pa lang, ay mag-iisip ka na para sa iyong hinaharap. Matututunan mong mag-ipon, dahil alam mong darating ang araw ng iyong katandaan, na kung saan ay hindi mo na kaya ang magtrabaho, at dahil dito ay mas magiging responsable ka sa bawat sentimo na iyong kinikita, at pahahalagahan mo rin ang iyong mga araw, lalo na kung gumigising ka pa na may sapat na lakas, upang gawin ang mga bagay, na makakatulong sa pagkamit mo ng iyong mga layunin. Kaya napakahalaga na tanggapin, na darating ang araw na ikaw ay tatanda, dahil sa ganitong mindset, ay mas mamomotivate kang harapin lahat ng iyong mga mahalagang responsibilidad, dahil alam mong hindi habang buhay, ay mayroon kang lakas para harapin ito.